XL! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awarding for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ang kanin, tinapay, pasta, kamote, pandesal, soft drinks, candies, asukal at marami pang iba ay nagtataglay po ng carbohydrates o carbs. Kailangan ng ating katawan ng carbohydrates pero may mga nagsasabing hindi maganda po ang carbs. Ano ang totoo? Yan ang tanong dyan mga suki, mga kanutrisyon. Kaya ngayong hapon aalamin natin, carbs, are they good for you? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon. Magandang tanghali mga kaibigan at katuwang po sa malusog na pamumuhay. Muling madadagdagan ang ating kaalaman ngayong Sabadong ito dahil sa inihandang pagsapo ng mahal nating Executive Director ng National Nutrition Council, ang ating ninang sa wastong nutrisyon po at mabuting kalusugan, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At siyempre, magandang hapon po sa ating listeners at partners sa promotion ng wastong nutrisyon, kalusugan at mabuting pamumuhay. Alam mo, Rod, maaari nating ihambing yung carbohydrates or carbs sa gasolina. Yung gasolina na nagpapatakbo o kaya diesel papatakbo ng ating mga sasakyan. Kasi kung walang gas, di ba, hindi tatakbo ang katawan. Ganun ang role ng carbs. So talagang parang gasolina yung ano nito, role sa katawan. Correct. Sa ating katawan, kung walang carbs, hindi natin magagawa yung ating mga pang-araw-araw na aktibidad. Pero may nabasa ho ako, ma'am. Mayroon silang tinatawag na bad carbs. Bad carbs. Opo. Oo. Siyempre yan ang sasagutin natin sa ating episode na ngayon, na carbs, are they good for you? Yan. At narito ngayon ang ating guest resource person, ang Chief ng Nutrition and Dietetics Division ng isang importanteng health institution, ang Philippine Heart Center. At wala akong ibang nire-refer kundi si Miss Perla Esguera. Magandang hapon, Miss Perla, at welcome po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po, Asek Bernie Flores, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Okay. Magandang hapon po, Mrs. Kera. Diretso na po tayo sa ating topic ngayong hapon tungkol po sa carbohydrates. Ano po ba, Ma'am Esguera, ang carbohydrates po? Ang carbohydrates ay isa sa mga tinatawag na macronutrients na kailangan ng ating katawan, na kinocomprise siya ng asukal, starch at saka cellulose o yung fiber. So importante ito sa ating katawan bilang kasama sa isang balancing diet. Ngayon, gaya ng sinasabi nga ni Ma'am Bernie kanina, parang gasolina, parang gasolina sa ating katawan. Yes. At sa intro ni Rod, Ma'am Perla, ang dami niya ng sinight ng mga pwedeng sources of carbohydrates. Halos parang except animal, parang lahat plant-based. Plant-based. Yes. Plant-based ang carbohydrates. Carbohydrates. So, ano po yung ating daily requirement for carbohydrates, Ma'am Perla? Actually, ang magiging requirement natin, depende yan sa tao, no? Sa taas niya, sa kanyang weight,
whether male siya or babae. Oo. At syempre, magdedepende rin to kung anong mga aktibidades niya sa araw-araw. At kung meron siyang particular na medication na iniinom, katulad halimbawa sa isang may diabetes. Kung meron siyang sakit or opo. condition. Yun, magdidepende po yung dami, no? Oo. Pero normally, sa mga taong katulad natin, sa isang mga normal na individual na wala namang sakit na o medication, standard na po yung mga 250 grams ng carbohydrates. So kung ita-translate po natin to in terms of mga kanin, mga patatas, mga kamote, sa mga kanin po, like for example, mga 4 cups, tapos may mga 2 piraso kayo ng kamote o root crops, o pwede rin kayong kumuha ng mga tinatawag na whole grain or bread or corn. Pwede po yun yung mga sources ng ating carbohydrates. Pero nakakadagdag ng malaki kung iinom ka ng soft drinks. Syempre, yun yung tinatawag nating simple sugar o simple carbohydrates. Okay. Pero hindi natin pinopromote yun Hindi kasi po. mas mainam kung... Pero ma'am, yung 250 grams against yung total na kailangan mong i-take in calories yes. in a day, ano yung proportion That's ng about carbohydrates? 50 to 60%. 50 to kalahati hanggang 60%. Yeah. Nung total na kakainin natin. Total energy requirement. Dapat carbohydrates. So, kung sabi nyo kanina, kung kanin, mga 4 cups. 4 cups. Tapos may dagdag ka pang ibang sources ng carbohydrates like mga root crops or breads. Or bread. Okay, yun so, po. Rod, hindi ka pwede mag-unli. Yun yata ang message ni ma'am. Oo naman. Kasi marami ka pang kakainin sa snacks at sa Oo, So, meron pa. baka isang kainan lang, isang upuan. Sobra-sobra nakaapat ka na kung yung carbohydrates para sa katawan. Oo. So, dapat pala titignan natin. Bakit, ma'am, ano yung nabanggit mo kanina immediately after I said soft drinks, yung simple. Ano po ba yung pagkakaiba between simple at saka anong klaseng carbohydrates? Malaking pagkakaiba. Actually, in terms of chemical component, kung bibigyan natin to sa chemical... Sa chemistry. Chemistry. Pag sinabi nating simple, siyempre, isa lang yung chain or 2 chain lang yon ng carbon. Oo. Tapos pag sinabi naman natin ng complex, mas marami. So, in terms of metabolism, pag Yung sinabi natin pag-breakdown ng sugar sa katawan, ando na kagad siya eh. Pag tinake mo, converted na agad sa... magagamit mo ka na agad siya. Yung simple. Simple yun. Yung kagaya ng mga soft drinks, mga colored drinks, kung ano man po like refined sugar o yung mga tinapay na white bread, yun yung mga simple. Ano ba ma'am, balik tayo sandali. Ano yung chain na sabi nyo kanina? Sa chemistry, yung carbon at saka... Carbon at hydrogen. Tsaka oxygen. CHO. Yun ang carbohydrates. Yes. CHO. So, ang sinasabi ni ma'am na simple, isa lang na carbon. Or dalawa. Tapos, simple yun. Simple isang carbs. hydro at saka isang oxygen. Isa yun. Yun yung simple carbohydrates. Oo. Pero pag oligosaccharides, polysaccharides, marami na yung carbon. Dikit-dikit na yung mga chains na yun. So, mas mahirap siyang i-breakdown sa katawan. So, halimbawa, ma'am, ng complex carbohydrates. Complex carbohydrates, like mga whole grains, kagaya ng mga brown rice, no? Okay. Kasi nandun pa yung mga endosperm, na tinatawag na mga ipa-ipa o something na nandun pa yung mga vitamins. Unlike pag na-polish na siya, namolido na siya mabuti, nawawala na lahat yung mga fiber niya na nagbibigay ng mas matagal siyang ma-breakdown, mas matagal siyang ma-feel natin yung satisfaction of satiety na tinatawag, yung busog ka kagad, gano'n. Like for example, sa mga gulay and fruits, yung mga complex carbohydrates din yun, mga root crops. So ma'am, halimbawa sa gulay, mas anong tawag doon, stringy, halimbawa mga beans at saka sitaw, gano'n, mas complex. Actually, lahat naman po ng vegetables. Lahat ng gulay, okay. Hindi naman kailangang maging string lang siya. In terms of fiber. In terms of fiber. Para mas matagal siya. Mas marami siyang stock sa tinatawag, no? Yung parang binabalat ang tinatanggal. So, bakit ba, ma'am, importante yung differentiation nitong simple and complex carbohydrates? Upang mabigyan natin ng guidance yung mga nakikinig sa atin, mga kapwa Pilipino natin, para ma-guide natin sila sa tamang pagpili, no? Choice. Kasi hindi ibig sabihin ng
carbohydrates, makakadagdag agad to ng timbang, no? Okay. So, makakadagdag lang ng timbang, lalo na yung mga simple carbs kasi nga, nadideposit sila as fats later kung hindi natin gagamitin ito agad. Unlike yung mga complex carbs na matagal silang ma-breakdown. So, ibig sabihin, ang tendency mo, nabubusog ka agad, at the same time, nakakapagpadulot pa to ng mga vitamins and minerals na kailangan ng katawan, unlike yung mga simple sugars na wala ka namang makukuha doon, kundi yung sugar itself lang. Oo. So, ang importante malaman nila kung ano yung mga pagkain na simple at saka yung mga pagkain So, complex. ma'am, yung mabilis, yung simple, yung mabilis na ma-breakdown. Magamit. Ang tendency mo rin, madami rin kain. Yes, madami Kasi hindi ka mabilis mapuno o mabusog. Hindi ka so, kain ka pa ng kain. Tsaka yun yung nagbibigay sometimes ng parang psychological effect na parang high ka. Parang sarap. Oo, sarap. Pero magbibigay din agad ng cooling off agad. Yung parang nag-drop dead o na-depress ka naman agad. Oo, ay para pala tayong high energy. High energy, tapos bigla kang down. Yeah. Which is very bad, lalo na pag if you're trying to stabilize your sugar, if you are diabetic, it's very bad kasi may tendency kang mag-hypo. Agad-agad maging hyperglycemia naman ang episode mo, which is both are bad for the body. Sige, punta tayo ma'am sa mga example ng simple carbohydrates. Kanina nasabi na natin, Yes, kaaway colored natin drinks, soda. Colored drinks, yes. Colored drinks. Kasi nandiyan ang iced tea, soft drinks yun. Basta colored, may kulay. Yung iced tea, yeah, yan ang colored pa rin. Akala ng iba, ang tea maganda. Pero kung flavored at saka colored, nadagdagan na kasi ng asukal. Yes. Yung mismong green tea, okay lang yon. Plain green tea without, yes. Without sugar. O kaya with some sugar. Ang atin namang dictum is everything in moderation. Okay lang naman po yun. So ano pa ma'am after soft drinks? Yung mga white rice, white bread. Highly Actually, polished. mga potatoes can also be considered as simple sugar. Yung white bread, kasama ba yan ng cakes? Yeah, mga cakes, mga pastries, mga donuts. Ay, donuts, naku, kawawa ang mga lalo pa yung dami mga pa popular nila, dyan na mga donut. Dami pa nilang mga fillings. Nilalagay pa ng mga bud-bud-bud-bud. Sa ibabaw. Yeah, very attractive. Patay. Ano pa ma'am? Mga candies. Yes, candies. Yun nga mga and all kinds of chocolates. Chocolate? Yeah, okay. Naku, nawala bigla yung ano ba yung magandang features sa chocolate? Yung dark chocolate na wala pang mga dinadagdag na mga asukal. Pero parang raw yun, hindi naman. Syempre. Lahat po hindi masarap. Ay, masustansya din. Ma'am, yung complex naman po. Mga complex like mga whole grain, kagaya na nasabi natin, mga brown rice, mga fruits and vegetables, mga legumes. So, importante po maging part din lagi ng pagkain natin sa araw-araw, yung mga pagkain, yung mga root crops. Kamote, mga gabi. Kaya pag tiningnan mo, balikan mo yung diet ng ating mga ninuno, parang mas magaling. Yeah, Parang mas maganda, mas healthy. Tsaka siguro wala pa itong mga pesticides, wala pa mga masyadong fertilizer. Organic kasi dati, no? At wala pa sila yung mga soft drinks noon. Wala pa, tubig lang, tuba. Tubig lang yung mga donut. Buko, diba? Spring water. Lahat natural pa yung wala pang halong mga chemicals. Opo, makakasama. Naku, napaka-interesting po yung ating topic. Kung ngayon may idea na sila, ma'am, no? Kung gaano ka-importante yung carbohydrates at kung may bad, syempre may good din na carbo. Mas marami naman. Mas marami yung good. Yung sinasabi ni ma'am, yung complex carbohydrates. Break muna tayo para sa ating nutrition word of the week. Glycemic index, Ma'am Bernie. Okay. Ang glycemic index po ay isang paraan ng pagsukat sa mga pagkaing nagtataglay ng carbohydrates upang malaman natin kung gaano ito kabilis magpataas ng antas ng asukal sa dugo pagkatapos ito kainin. Para sa mga diabetiko kung saan hindi maayos ang pagkontrol ng asukal sa dugo, inirerekomenda ang pagkonsumo ng mga pagkaing mababa ang glycemic index. Ang glycemic index ay may katumbas na numero mula 0 hanggang 100. Ang mga pagkaing may glycemic index na 55 pataas
ay masasabing madaling ma-digest at mabilis din makapagpataas ng asukal sa dugo. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang kanin, tinapay, mga kakanin at pakwan. Samantala, mga pagkaing may glycemic index na 55 naman pababa ay itinuturing naman na matagal ma-digest at mabagal magpataas ng asukal sa dugo. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang puting mais, ang mga prutas, ang mansanas halimbawa, tapos yung oats, mga beans at yogurt. Sa pamamagitan ng glycemic index, makapagplano tayo ng angkop at malusog na pagkain para sa mga bata at maging sa ating mga nasa wastong edad na, lalo na sa may mga diabetes. Yan. Thank you very much, Ma'am Bernie. At mga kasama, mga kanutrisyon, kung may mga tanong ho kayo tungkol sa ating topic ngayong hapon, text lang po sa 0921-431-1044. Yan po ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Sa mga gumagamit naman po ng Globe, ang ating numero 0927-650-6795 at sa Sun subscribers 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374 at kung gusto nyo pong pakinggan muli at mapanood ang ating episode ngayon at yung iba pang past episodes, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition channel sa youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word lang po ang Radyo Mo sa Nutrition. At nasa Facebook din po kami, Radyo Mo sa Nutrition din po ang account. I-follow nyo rin kami sa twitter.com/Radyo Nutrition naman. Radyo Nutrition, one word po. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. At Ninang, eto na ang inaabangan nila. Baka may sagot na yan. Alright, mga kasama, eto na po ang inihintay ninyo. Text question of the day. Ang unang 6 na makapagpapadala ng tamang sagot ay magwawagi ng 100 na halaga po ng cellphone load. Ganun lang yun. Okay, ang atin pong text question of the day. Magbigay ng halimbawa ng pagkain na nagtataglay ng complex carbohydrate. Naku, napakadali para sa 100 mga kasama na cellphone. Ayan, may nagte-text na. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format: full name, space, address, space po, at sagot syempre. At isend sa 0908-579-6898. Mga kasama, mga kanutrisyon, magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin na kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po mga kaibigan, at ang atin pong pinag-uusapan ay carb or carbohydrates. Are they good for you? At ang ating guest resource person kasama namin dito sa loob ng studio ay walang iba kundi si Miss Perla Esguera, ang Chief ng Nutrition and Dietetics Division ng Philippine Heart Center. At tuloy-tuloy natin ang pag-uusap at ang focus ng discussion natin ngayon yung tama po ba, Miss Perla, kapag binawasan ng pagkain ng carbohydrates ay mababawasan daw po ang timbang? Yan yung ating focus sa second segment. Okay. Siyempre, pag kumakain po tayo ng mga total pagkain natin sa buong maghapon ay nagbibigay ito ng calories. So, ang carbohydrates ay nagbibigay din ng calories na para makapagbigay ng init at timbang sa ating katawan. Pero, hindi ibig sabihin na pag kumain tayo ng carbohydrates, ibig sabihin hindi naman ito yung tamang paraan upang magbawasan ng timbang. Ang kailangan talagang alisin natin o bawasan ay yung tinatawag nating bad carbs kanina o simple carbohydrates na wala namang ibang binibigay na sustansya o
halaga para sa ating katawan maliban sa asukal. Oo. Na immediately transform into energy or calories. At which At can kung- later, oo, na hindi agad magamit, magiging madeposito. as fats. Oo, Yeah. madeposito sa katawan. Okay, so yun ang iwasan natin yung metabolism. iwasan natin yung simple carbs or bad carbs. But let's not talk about no carbs but choose the good kind of fat. Oo, Carbohydrates. Oo, lagi yung rice ba, ma'am? Ano ba yon? Good? Well, you can choose the good, which is the brown rice. The brown rice, Yeah. oo. Pero kung masyadong refinado na white, polished, Oo, highly polished. hindi na siya masyadong magiging mabuti. Yun kaya pa man din ang iwasan. gusto natin, di ba, Rod? Kasi Yung- dahil masarap. At saka yung parang ang mga Pinoy talagang type nila yung maputing Tama ho, ma'am. maputing bigas Opo. o kanin, ano. Pag Pero pumupunta sa palengke, yun ang hinahanap eh. Oo. Yung maputi. Pero ngayon, the people are getting so conscious about getting well, well, and how to be healthy. So more and more people are buying the brown rice already. Oo, Yes. pero medyo medyo may kamahalan. medyo may mataas-taas ng konti. Oo, doble eh. 100. Oh, yun. Oo. Per kilo. Per kilo. Pero Oo. because of the health benefits, I think we should invest on it. So, ang mensahe ni Ma'am Perla, hindi mo babawasan yung total carbohydrates sa iyong Pipiliin diet. lang. Pipiliin lang. Pagka tinanggal po ba, ano mangyayari? Of course, maaaring magkaroon tayo ng deficiency, mawawalan tayo ng mga fiber, mawawalan tayo ng vitamins and minerals. At kung super excessive naman yung pagbabawas, meron tinatawag na ketosis effect, which is really very harmful. Saan yun, ma'am? Sa liver? O Actually, kahit saan? sa buong katawan sa yun. buong Kasi katawan. Ano ang po bang ibig sabihin ng ketosis? ito yung Parang effect na lason oo, ba? magiging kasi ito magiging ang effect nito, side effect nito ng pagbabawas mo masyado ng energy giving foods na ang ginagamit mo na lang ay protein source at saka yung fats. Yung muscles na lang natin. Mabuti kung fat muna, ano? Hindi, yung protein ang ginagamit as source of energy. Oo. Which is bad for the body. Oo. Okay, meron po bang mga carbohydrates na suited or angkop o dapat kainin kung gusto mong malakas yung physically active person? Yes, we can choose for sometime yung mga simple carbs na magbibigay agad ng energy. Okay. But then again, we should really think of the quality of carbohydrates that we would like to have for our body. Sa buong araw, halimbawa. Sa buong araw, kailangan mong malaman, yung kagaya na napag-usapan na natin kanina. But of course, you can also drink some like energy drinks. Oo, na madaling magbigay sa iyo ng energy. But of course, you don't rely on those things to at saka keep hindi your... mo dapat yun araw-araw. Just for a particular activity na gusto mong maging active or so sa mga ma-energize. sports, sa mga athletes or athletic persons, ganun, advisable ba na they take energy drinks? Halimbawa, may run o meron ng... for maybe we can give them that special consideration during that particular activity. Pero hindi to enhance. araw-arawin. Hindi dapat araw-arawin. Masama, of course. Okay. So may mga sakit po na diabetes, anong particular advice or dietary advice ang binibigay sa kanila insofar as carbohydrates is concerned? Of course, the best for them are the complex carbohydrates, no? Yung mga fruits and vegetables that very high fiber ang content para nga ma-stabilize yung blood sugar nila. But then of course, there's always that computation that we should try to give that amount within that total energy requirement Yung that they sinabi nyo kaninang 50 to 60% of the total energy. Tsaka siyempre, laging yung complex carbohydrates to ensure that they have these vitamins and minerals and the fiber aside from the sugar or starch. Sa personal experience niyo, ma'am, as Chief of the Nutrition and Dietetics Division, ano yung mga namimit ninyong mga problema sa mga pasyente insofar as parang compliance doon sa... Kasi alam ko maraming mga napupunta pa man din sa heart center, marami ring dinadalang pagkain yung mga bantay. Yung mga bantay, mga pasaway, ang bantay. So, yun. Dadala ng mga ng mga cookies, bawal. cakes, ng mga donuts.
nagpapainggit sila. Siyempre, yung mga Pasyente. yung mga pasyente naman natural lang na tao din naman sila or talagang gusto nilang, ayaw nilang ma-deprive ng mga Oo, pagkain na oo. nai-enjoy na mga kasama nila sa room. That's Oo. why pinagbabawal talaga sana namin yung mga pagkain Ay, nila. binabawal niyo po. Kasi nga, natitempt talaga yung mga pasyente na hindi nila nakukomply yung diet nila Mm-mm. na para sa kanila. Oo, pero meron kayo ng yung mga, how do you handle yung mga relatives and watchers? Sana sa counseling, they have to be there also. Ang kasama. Yeah, opo. Hindi po yung pasyente lang ang dapat. Mm-mm. Kasi they should support the patient. Mm-mm. Kasi hindi pwedeng yung pasyente lang ang masabihan namin, tapos pasaway naman yung mga bantay, mga kamag-anak, di ba? Oo. Parang useless naman yung Mm-mm. pagka-counsel. Parang napaka-importante, ma'am, ng carbohydrates sa usapin, halimbawa ng diabetes. Tama ba yun? Yes, Tama ba because yun? ito nga nagbibigay ng spike ng elevation ng Taas ng blood sugar. sugar. Oo, kaya Mhm. kailangan i-control natin at Mhm. ilagay natin sa tamang dami, sa tamang oras. Dapat meron talagang sinusunod na timing kung kailan dapat kinakain yung mga carbohydrates. So, ma'am, so over the years, anong nakita ninyo na tumataas ba talaga yung diabetes prevalence? Yeah, it's becoming an epidemic actually. Talaga? Yeah. Oo. So, dito Because sa Pinas? it's not only worldwide. No, it's not only in the Philippines but, But worldwide. worldwide, oo. Kasi nga because of this mga fast foods and yung mga habits ng mga pasyente o ng mga tao na yung unhealthy lifestyle nila which can contribute to chronic lifestyle diseases like diabetes. Okay. Kaya tutulong tayo, Rod, para mula pa sa pagkabata Address. na-address na natin. Naaalagaan na nila ang Naalagaan. kalusugan. Lalo na yung number one dyan sa akin, personally, Opo. yung soft drink. Yeah. Ay, oo. Ito ang nakakalungkod dyan eh. Konting iyag lang yung mga bata, yung mga magulang natataranta na. Oh, tapos- every pagkain ng mga bata, ma'am, bibigay, may ano, soft May drink. mga upsize pa. Ayun, na hindi oo. dapat. No? Oo. That's why I think the government should also look into this, yung mga tinatax yung mga unhealthy foods more Oo. than Yun what is siguro ang necessary, no? Yung mga fruits, Oo. parang hirap na bumili ng mga fruits kasi mas mahal. Mas mahal, Kasi oo. parang feeling nila hindi nakakabusog. They would rather have these fast foods na mamantika, na maalat, Mm-mm. na mamatamis, Oo. na mas nakakamura daw sila Delikado. pa. Pero which naman delikado Siguro sa health. yun ang susunod naming Advocacy. asikasuhin. Kasi lampas na tayo sa sin taxes, sa alcohol at saka cigarettes. Ito, meron kaming Yung mga soft dapat, drinks. Oo, soft drinks naman. Okay. So, pakinggan po natin na ang carbohydrates o carbs ay ang mga sugars or starches at fiber na nasa pagkain. Ang carbs ang nagiging asukal o glucose sa ating katawan para maging pangunahing source ng enerhiya. Meron pong simple carbohydrates na madaling maging asukal sa katawan at meron ding complex carbohydrates na mas matagal matunaw dahil ito ay mayaman din sa fiber. Binansagan ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates bilang good carbs at may mga fad diets na nagsasabing hindi mainam ang carbs pero ang totoo, kailangan ng ating katawan ng carbohydrates. Ang mahalaga lamang po ay maging mapanuri tayo sa mga pagkaing may carbohydrates na makabubuti at dun din naman sa makasasama sa ating katawan kapag hindi balanse ang ating diet. Piliin ang mga complex o good carbohydrates gaya ng whole grains, sabi ni ma'am, yung brown rice, mais, oatmeal, mga gulay at prutas, legumes, kagaya ng sitaw, mani at saka gisantes. Limitahan naman ang simple or bad carbohydrates gaya ng added sugars na marami sa processed foods tulad ng soft drinks, mga colored or flavored drinks, candies, pastries gaya ng donut. Kaya ang emphasis not dun sa donut. Maaaring maging dahilan ng pagkasira ng ngipin, poor nutrition at pagkakaroon ng labis na timbang ang labis na pagkain ng mga bad or simple carbohydrates. Maraming salamat sa ating guest resource person na si Ms. Perla S. Esguera, ang chief po ng Nutrition and Dietetics Division ng Philippine Heart Center. Ma'am Perla, may yung po ninyo, parting words para sa ating mga kanutrisyon. Okay, gusto ko sanang ipaalala muli sa lahat na ang carbohydrate ay isang parte ng balancing diet. Siguraduhin lang natin na tayo ay
pumipili ng tamang klase, uri ng carbohydrates. Yun nga nasabi natin, huwag yung mga simple o yung mga bad carbs, but of course, choose the right kind of carbohydrates, which are the whole grain, legumes, nuts, and of course, the fruits and vegetables. Complex carbohydrates. Alright, maraming salamat po, Ma'am Esguerra. Mga kasama, narito na ang 6 na winners ng tig 100 pesos na cellphone load dali kasi na ng Oppo question. Mamo o yung unang nagbigay ng tamang sagot sa ating tanong na magbigay po ng isang halimbawa. Isa lang yung Complex. hinihingi. Opo. Na nagtataglay ng complex carbohydrates. Yung mga sagot rito, whole grains, gaya ng brown rice, nandyan yung prutas, root crabs, gaya ng kamote. So, isa lang yung magiging sagot nila. At ang mga sumagot, Ma'am Bernie, ng tama, at magkakaroon ng 100 pesos na cellphone load from San Fernando, Masbate. Congratulations to Darwin Suzara. Wow. Darwin, congrats. Pangalawang winner naman of 100 pesos na cellphone load from Batangas City, si Irene Evangelista. Ate, una lalaki, babae naman yung sunod, ma'am. Pangatlo, si Dindan. Dindan. Ano kaya si natin Dindan? alam to. Si Din ba, lalaki? Dan o babae? Dindan. Babae ba to o lalaki? Question mark ko na lang. Dindan Diaz ng Olongapo City. Congrats, Dindan. Ito, klaro to. Maria Nicanor. Maria Nicanor. Ang apelido. Nicanor ang apelido, ma'am. Okay. From Congressional Road, Quezon City. Quezon City. Malapit-lapit lang. Malapit-lapit lang. Pang-5. From San Roque, Pili, Camarines Sur. Oy, Bicolana na naman. Mariben Casala. Congratulations, Mariben. At yung pang-6, Ma'am Birdie, from Angeles, Pampanga. Ang winner of 100 pesos na cellphone load, si Celeste de la Peña. Okay, congratulations sa inyong lahat. Congratulations mga kasama at salamat sa inyong pakikinig. Reminder lang po na pwede pa rin magpadala ng question ng ating mga listener tungkol po sa ating episode. I-text lang po inyong mga tanong sa 0908-579-6898. At kahit wala na po tayo sa ere, abangan ang reply ng ating production team sa inyo pong mga tanong. Yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa Radyo Mo sa Nutrisyon at tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan po lamang, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gustong nutrisyon ang katuparan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Mula sa National Nutrition Council. Brought to